At ngayon, samahan ninyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 5. Kapitulo 5. Nung mga nakaraan, itinuro sa atin ang talatang 11. At ngayon naman sa ating sermon, sa unang gawain, ang ating magiging key verse ay nasa verse 5. Aking babasahin ang buong chapter. Sundan po ninyo ako ng inyong paningin. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon, kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ating key verse ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo nga'y walang pampaalsa, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Kaya nga, pagdiwang natin ang pista, hindi ng mga lumang pampaalsa, o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng salibutang ito, o sa mga masasakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw. Ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao, sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol na nasa labas? Hindi ba kayaong mga nasa loob ang inyong hinahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga minamahal na kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, alam natin na ang iglesia ay binubuo ng mga taong makasalanan gaya ko at gaya mo. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At tayo na mga makasalanan ay iniligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Na kahit tayo'y nilinis na ng ating Panginoong Hesukristo at tayo ay itinuturing na banal sa Kanyang harapan, ang totoo, patuloy pa rin tayong nakikipaglaban o nakikipagbaka sa kahinaan ng ating laman. Na sa ating kahinaan hindi natin maikakaila na mayroong pagkakataon
na tayo ay nahuhulog o tayo ay napapalayo sa Diyos at natatalo kadalasan ng kaaway o tayo ay natatalo ng tukso. Na ang tukso ay parang aninong sunod ng sunod sa atin. Sunod ng sunod kung saan man tayo magtungo, kung saan man tayo magpunta. Yan ay palagi na sumusunod upang tayo ay hilahin, papalayo sa ating Panginoon. Hilahin tayo palayo sa landas ng katwiran at ng kabanalan. Kaya, hindi na natin dapat ikagulat, mga kapatid, na mayroong mga confessing member tayo na bumabagsak sa kasalanan. Na ang pagkahulog sa kasalanan ay isang malungkot na katotohanan. Malungkot na katotohanan dapat nating harapin bilang isang iglesia, ang katawan ni Kristo. At tandaan natin, ito ay hindi lamang totoo sa mga taong nakapaligid sa atin, kundi ito po ay totoo rin na maaaring mangyari sa akin, na maaaring mangyari rin sa iyo, sa ating lahat. Kumbaga, lahat tayo ay mayroong posibilidad na mahulog sa kasalanan. May posibilidad na tayo ay madapa sa ating paglakad bilang mananampalataya. Ngayon ang tanong, paano tayo dapat tumugon? Paano dapat tumugon ang iglesia kapag mayroon tayong isang miyembro, mayroon tayong confessing member na patuloy na hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan, patuloy na namumuhay sa kasalanan? Paano tayo tutugon? Ang sagot, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikita natin, matatagpuan natin, ang matibay na utos dito ni Apostol Pablo na ating nakita kanina at binasa. Matibay na utos ni Apostol Pablo para sa iglesia, partikular sa iglesia sa Corinto. At ito po ang isang utos na siyang nananatiling napapanahon at marapat lamang bilang iglesia, ito'y ating dapat sundin. Nasa harap ng isang confessing member na hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan, bagkus nagpapatuloy pa nga, at ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, partikular ni Apostol Pablo sa ating key verse, sa verse 5, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. At oo, mabigat ang mga salitang ito o ang mga pananalitang ito. Subalit wala tayong magagawa. Iyan ang salita ng Diyos. Yan ang salitang kinasihan ng Diyos, hiningahan ng Diyos, buhay, makapangyarihang salita ng Diyos. At ito po ay ang ipinag-uutos. Ito po ay isang kautusan na hindi natin maaaring baliwalain. Hindi natin maaaring pagaanin.
Kaya ito ang ginawa nating paksa sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ang iglesia ay tinawag na disiplinahin ang miyembrong patuloy sa kasalanan para sa kanyang ikabubuti. In fact, hindi lamang sa kanyang ikabubuti, sa ikabubuti rin ng buong kapulungan. Nasa ilalim nito, bibigyan din natin ang tatlong mahalagang punto. Una, ang pinagmulan. Pangalawa, ang nilalaman. Pangatlo, ang layunin. Ating tignan ang unang punto, ang pinagmulan. Bago tayo magtungo sa mismong utos rito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5, kailangan muna nating tignan, mga kapatid, o kailangan muna nating balikan ang background o ang konteksto ng ating pinag-aaralan. Sa mga naunang chapter, alam natin na ilang ulit na binibigyang diin ni Apostol Pablo ang isang seryosong problema sa iglesia sa Corinto. Alam niyo kung ano yon? Ang pagkakabahabahagi o ang pagkakahati-hati at ang pagmamataas o pagmamalaki, pagmamayabang ng bawat grupo, na ang ilan ay nagsasabing sila ay kay Pablo, ang iba ay kay Apollos, at ang iba ay kay Cephas. At dahil sa kanilang pagmamalaki o sa kanilang pagmamayabang ay lumala ang problema. Hindi na nila napapansin ang kasalanan sa loob ng iglesia. Kaya pagdating sa chapter 5, in-emphasize, binigyang diin dito ni Pablo ang isang matinding bunga ng kanilang pagkakabahabahagi. At ano yun? Ang pagpapabaya sa isang kapatid na hayagang namumuhay sa kasalanan. Na sa gitna ng mga pagmamalaki sa loob ng iglesia sa Corinto, nakalimutan o nakaligtaan nilang pangalagaan ang kabanalan ng kanilang miyembro, ng isa sa kanilang mga confessing member. At ayon sa verse 1, sinasabi ng 1 Corinthians chapter 5, ang kanilang miyembrong ito ay namumuhay ng immoral. May relasyon, sabi ng verse 1, may relasyon sa asawa ng kaniyang ama. Ito'y public at patuloy na pagsuway sa kalooban ng Diyos. At alam niyo po ba na ang city of Corinth noong panahon dito ni Pablo ay kilala bilang sentro ng immoralidad, sexual immorality. Na kapag tinawag kang Corinthian girl, para kang sinabihan ng isa kang babaeng bayaran. At kung marinig mo ang salitang Corinthianize, ibig sabihin naman nun ay namumuhay sa kalaswaan. Imagine, ganyan kababa ang tingin ng mga tao sa syudad ng Corinth. Kaya hindi na rin nakapagtataka, mga kapatid, na kahit naging Kristiyano na ang ilan sa kanila, nakapakinig ng pangangaral ng mabuting balita at tinanggap ang mabuting balita, mayroon pa ring ilan sa kanila na hirap talikuran ang dati nilang pamumuhay. At mas worse, at
ang mas malala rito na ating makikita, ang iglesia ng Korinto ay nanatiling tahimik. Wala silang ginagawa. Pinapayagan nila ito na sa kabila ng kasalanan, patuloy ang lalaki sa kanyang ginagawang imoralidad, sa kanyang ginagawang kalaswaan. At ang iglesia ay mistulang walang pakialam. Oo, maaaring iniisip nilang ito ay maliit na bagay lamang. O di kaya'y dahil nga sa kanilang alitan na mayroon sila, nagpapataasan sila nagmamalakihan sila sa isa't isa. Rito'y nawalan na sila ng kakayahang disiplinahin ang isa't isa. Pero ngayon, matapos na asikasuhin, matapos na i-deal ni Apostol Pablo ang usapin ng pagkakabahagi, ang usapin ng pagmamalaki nila, ang ginawa niya ngayon rito ay tinutukan naman niya ang responsibilidad ng buong kapulungan sa harapan ng kasalanang ito. Ang kasalanan ng immoralidad. At unang sinabi ni Pablo, unang maging tugon ng iglesia, dapat silang malungkot. Sabi ng verse 2, at kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sabi niya, bakit? Hindi ba dapat kayong malumbay? Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay hindi lamang problema ng isang individual. Listen, ang kasalanan ay hindi lamang problema ng nagkasala. Tandaan po sana natin na kapag may kasalanan ng isang confessing member, nagkakaroon ito ng epekto sa buong katawan ni Kristo. Mayroong malaking epekto ito sa kongregasyon, sa iglesia ng Panginoon. Kaya ang buong katawan ng mga mananampalataya ay tinatawag na malumbay, tinatawag na malungkot. Mamaya i-announce. Tayo'y malulungkot. Tayo'y malulumbay. At hindi lamang tayo malulungkot, kundi kinakailangan din nating kumilos. Kikilos tayo para sa ikabubuti ng buong kapulungan na ito. Kikilos para sa kapakanan ng iglesia at para na rin sa kapakanan ng makasalanang ito. At pangalawa, malinaw ang utos ni Pablo, kung ating babasahin yung huling talata na sinabi niya, sa verse 13, alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Pangalawa sa ating pag-aaral ang nilalaman. Trito, mga kapatid, malinaw na malinaw ang utos ni Pablo. Again, sa ating key verse, sinabi niya, ang ganyang tao ay ibigay kay Satanas. Sa kanyang pananatiling, yung lalaking yon, dahil siya'y nananatiling matigas ang puso, at siya ay hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan, punto, siya ay kailangang alisin sa kalipunan ng iglesia. Ibibigay siya sa kapangyarihan ng dyablo, hindi upang sirain, kundi upang sa huli maligtas ang kanyang kaluluwa. Ito yung kapatid
o ito yung miyembro na dating nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Tumayo sa harapan natin, tumayo sa harapan nila, nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa publiko, at dating nakibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Ngayon, sinasabi sa iglesia, tinatawag ang iglesia na ihiwalay at ibigay kay Satanas. Tila napakabigat, nakakatakot. At ang totoo, masakit sa puso iyon. Masakit sa ating damdamin. Ngunit sa likod ng kabigatang ito, mga kapatid, ay ang katotohanan, ang kasalanan, mga kapatid. Listen. Ang kasalanan ay hindi ginagawang biro. Hindi yung pinapayuhan ka ng mga elders na pagsisihan mo yung kasalanan mo, kapatid. Kailangan mong talikuran yan. At ang reaksyon mo, tinatawan-tawanan mo lang. Hindi ginagawang biro ang kasalanan. Nasa liwanag ng kasalanang tinanggap natin, nasa liwanag ng kaligtasang tinanggap natin kay Hesukristo na siyang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, lalong seryoso ngayon para sa atin ang utos rito, ang panawagan rito na tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. At alam natin, mga kapatid, na hindi na bago sa Biblia ang ideya ng pagbibigay kay Satanas. At isa sa mga halimbawa ay sa aklat ni Job. Kung naalala ninyo yung ating pinag-aralan last time, nakaraang Sunday, pinag-aralan natin ang aklat ni Job, particular sa chapter 3. At alam natin ang kasaysayan o ang nangyari sa buhay ni Job, ang ginawa ng Diyos ay pinayagan niya si Satanas. At sa chapter 1 verse 12, subukin siya sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng ari-arian ni Job. Pero hindi niya pwedeng saktan, sabi doon sa talata, hindi niya pwedeng saktan ang katawan nito, ang katawan ni Job. At ang matibay pa rin si Job, walang nagawa si Satan, o si Satanas, talagang hindi natinag ang pananampalataya ni Job. Ginawa naman ng Diyos, pinayagan niya si Satanas sa chapter 2 verse 6, nasaktan ang kanyang katawan. Pero, hindi niya pwedeng kunin ang buhay ni Job. At alam natin kung ano ang nangyari. Nawala kay Job ang lahat ng kanyang ari-arian, namatay ang kanyang 10 anak, ang kanyang kalusugan, at maging ang suporta ng kanyang asawa. Nawala sa kanya. Si Job ay tunay na ibinigay kay Satanas. At naramdaman niya ito sa pamamagitan ng matinding pagdurusa. At ngayon, ganito rin ang sinasabi ni Pablo tungkol sa kapatid sa Korinto, yung lalaki na namumuhay sa imoralidad, na kailangan siyang ibigay kay Satanas. Ngunit mga kapatid, tandaan sana natin, maging malinaw sa atin, na mayroong hangganan ang kapangyarihan ng dyablo. May hangganan ang kapangyarihan ni Satanas. Tandaan sana natin yan. Totoo, alam natin na mismo ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya ang patungkol sa dyablo o kay Satanas na siya ang pinuno ng sanlibutang ito. At mismo rin si Pablo, meron siyang sinabi patungkol sa dyablo na siya raw ang Diyos ng sanlibutang ito. At ang dyablo rin ang siyang pinuno
ng kapangyarihan ng himpapawid. Pero mga kapatid, hindi po iyon nangangahulugang wala ng kontrol ang ating Panginoon. Sa ibabaw pa rin nun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siya pa rin ang nagko-control sa lahat ng bagay, even kay Satan, sapagkat si Yesu Kristo, alam natin, ang ating Panginoong Yesu Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang nagligtas sa atin, kundi pati ang paggapi niya, pagtalo niya kay Satan, ay ginawa niya para sa atin. Kaya ang paglalagak o pagbibigay sa miyembro na ito kay Satanas ay hindi nangangahulugang tiyak ang kanyang kapahamakan. Sa halip, kinig tayo, ginagamit ng Diyos si Satanas bilang kasangkapan upang dalhin ang ganyang tao sa tunay na pagsisisi. At sa kaligtasan. Yan ay gaya ng ginamit ng Diyos sa buhay ni Job. Gaya ng ginamit ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay ni Job. Anong purpose? Bakit pinayagan ng Diyos si Satanas na galawin si Job? Ang purpose, upang ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Upang ipakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Ganoon din. Maaari ding gamitin ng Diyos ang kapangyarihan ng dyablo upang gisingin ang kapatid na ito at maipadama ng Diyos ang kanyang kabaitan at ang kanyang kabagsikan. Sabi ng Romans chapter 11 verse 22, aking babasahin, Romans 11 verse 22 bilang cross-reference. Sabi ron, tignan mo nga ang kabaitan at ang kabagsikan ng Diyos. Sa mga nahulog ay kabagsikan, ngunit sa iyo ang kabaitan ng Diyos, kung mananatili ka sa kaniyang kabaitan, kung hindi ikaw man ay puputulin. Mga kapatid, wag sana nating kalilimutan na sa loob ng iglesia ay mayroong inilaan ang Diyos bilang proteksyon natin. Proteksyon laban sa ating kaaway. Iba't naririyan ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Nariyan ang pagganap o pagkita natin sa mga sakramento ang tanda at tatak ng tipan ng Diyos. Maging ang pagkakaisa natin bilang iglesia, pagkakaisa ng mga banal, ng kalipunan ng mga banal. Lalo't naririyan ang oversight, ang pagbabantay ng ating mga office bearers, partikular ng ating mga elders. So lahat ng ito, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos sa atin. Kaloob na ipinagkaloob sa isang confessing member. Anong purpose? Upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Ngunit, sa sandaling ang isang miyembro ay malagay sa disiplina
sa silent censure, sa announcing of sin, sa announcing ng sin at ng name, at napangyaring siya'y itiwalag sa kapulungan. Anong mangyayari? Mawawala sa kanya ang mga kaloob na ito. Again, sa verse 13, alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Ibig sabihin, ang makasalanang ito ay dapat itiwalag. Hindi bilang parusang walang pag-asa, kundi bilang isang hakbang ng iglesia patungo sa tunay na pagsisisi ng kapatid na nagkasala. Mga kapatid, kung hahayaan lang natin o kung hahayaan nating manatili siya sa iglesia habang hayagang namumuhay siya sa kasalanan, para na rin nating sinasabing okay lang ang kaniyang kalagayan. Hindi ba? Naligtas siya kahit malinaw ang babala sa atin ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, na ang mga mapakiapid, ang mga namumuhay ng immoral, ang namumuhay ng may buhay ng fornication, adultery. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi siya magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hahayaan lang natin, kung hindi tayo gagawa ng hakbang o ng pagkilos, nililinlang lang natin siya at pinapalala pa ang kanyang espiritual na kalagayan. Kaya para sa kanyang ikabubuti, para sa kanyang kapakanan, para sa kanyang tunay na kaligtasan, kailangan siyang alisin. Kailangan siyang ibigay kay Satanas. Ang layunin, pangatlo sa ating pag-aaral. Wala tayong pang-apat. Tatlo lang. At opo, hindi madali ang utos dito ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto. Dahil maaaring yung taong yon o yung lalaking iyon na nagkasala ng immoral, ay maaaring siya ay kaibigan nila. Maaring siya ay kamag-anak nila. Maaring itong kapatid na ito ay naging kabahagi nila sa ministeryo o naging kasama nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mahirap ang magtiwalag. Ngunit malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo, ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Bakit? Bakit? Ang sagot ay nasa salita rin ng Diyos. Balik tayo sa chapter 5. At ang sagot ay nasa verses mula verse 6. Yan ay hanggang verse 11. Verses 6 hanggang verse 11. At dito'y pinuna ni Apostol Pablo ang espiritual na kayabangan ng mga taga-Korinto. Na nagmamalaki pa sila kahit mayroon ng hayagan ng kasalanan sa kanilang kalagitnaan. Kaya sinabi ni Pablo sa verse 6, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Ang ibig sabihin, hindi ito yung panahon ng pagmamalaki, kundi ito yung panahon ng pagmamalasakit. Ito yung panahon ng pagsisiyasat. Ito yung panahon na kayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Dito'y ginamit ni Pablo ang isang larawan, malinaw na larawan. At again, sa verse 6, sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman
na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa. Ibig sabihin nun, na kapag hinayaang manatili ang isang kasalanan, ay maaaring makahawa ito sa buong iglesia. Malala, gagayahin siya niyan. Kaya sinabi niya sa verse 7, alisin ninyo ang lumang pampaalsa. Directly, utos niya, ihiwalay ninyo ang ganyang tao upang mapanatiling malinis, mapanatiling dalisay ang iglesia. At anong bunga? Sabi ng verse 7, upang kayo'y maging bagong masa. Ang ibig sabihin, ang iglesia ay maging malinis muli. Malinaw rin, ngunit malinaw rin na hindi sinasabi ni Pablo na ang buong iglesia ay masama. Sa verse 7, muli sa verse 7, sinabi niya kung paanong kayo ngayon walang pampaalsa. Na dito mga kapatid, ipinapaalala niya na sa biyaya ng Diyos, sila ay ginawa ng bago. Malinis sa harap ng Diyos. Bakit? Sabi ng verse 7, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. At dahil dito, mga kapatid, tama lamang na alisin ang kasalanan sa iglesia. Hindi na tayo dapat mamuhay sa dati nating pagkatao. Kaya sinabi ni Pablo sa verse 8, ipagdiwang natin ang pista, hindi ng may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. At yung mabigat dito ay yung huling bahagi. Kanyang sinabi. Kumbaga, binigyan niya pa ng, lalo niyang diniin yung utos, yung panawagan sa iglesia, sa Korinto. Sabi niya sa verse 9 hanggang 11, sinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito, o sa mga masasakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Maging klaro sana sa atin, mga kapatid, na dito sa ating pinag-aaralan, hindi tayo nanguhusga. Hindi tayo tinawag para maging mapanghusga. Kundi tayo po ay tinatawag upang maging tapat sa pananagutan natin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Tumayo tayo sa harapan At sinabi natin, ipinahayag natin ang salitang oo. At kung maalala ninyo, nung kayo'y nag-public confession sa ikatlong tanong, kung ikaw ay mamuhay ng may pagsuway, ikaw ay sumuway sa mga utos ng Diyos, huwag nawa sanang mangyari, ikaw ay madidisiplina.
Na kung mayroon tayong confessing member na nagpapatuloy sa kasalanan o hindi nagsisisi, hindi po nakakatulong kung tayo mananahimik lamang. Na wala tayong gagawin. Mga kapatid, kailangan nating ipakita kasi ang tunay niyang kalagayan. Huwag nawang sana mangyari, dumating sa puntong ito, dumating sa ganito na siya'y ititiwalag, excommunicate. Sinasabi rito ni Pablo na ibigay ang ganyang tao kay Satanas. At kung mangyari man yon, na gawin natin yung hakbang na siya'y ibigay kay Satanas, siya ay excommunicate, nawa sa awa ng Diyos, imulat siya ng Diyos at bigyan siya ng Diyos ng tunay na pagsisisi. Doon kasi natin na ipapakita yung ating pagmamahal sa kapatid na ito. At oo, maaaring ang kapatid na iyan ay meron siyang pinagdaraanan. Maaaring ang kapatid na iyan ay meron siyang mabigat na dahilan. Pero mga kapatid, maging malinaw sana sa atin na hindi po sapat ang ganyang klase ng tatwiran para pabayaan o para ating baliwalain ang kasalanan sa ating kalagitnaan. Dahil sa iglesia ng Diyos, listen, sa aking pagtatapos, walang puwang ang patuloy sa kasalanan. Tayo ay bagong masa na, malinis, walang lebadura, dahil kay Kristo. Kaya pahalagahan sana natin, mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At tayo'y magsikap na manatili tayong tapat sa bagong pagkataong ibinigay niya sa atin. Amen. Tayo madalangin sa Diyos. Dakila naming Diyos, salamat po sa salitang ito. Gamat ito man ay mabigat at masakit sa aming damdamin, alam namin na ito ang iyong kalooban. Kami tinatawag mo bilang iglesia na maging malinis sa iyong harapan. Sapagkat si Jesucristo, ang iyong bugtong na anak, ay walang anumang bahid ng karumihan. Ikaw na aming Diyos na dinadakil at sinasamba ay banal. Kami tinawag mo na magpakabanal sa lahat ng paraan ng aming pamumuhay. Ngayon, O Diyos, lubos ang aming pagpapakumbaba. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming mga paglabag, sa iyong mga kautusan. Salamat dahil mayroong tumupad nito para sa amin. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo kami, O Diyos, na mamuhay ng naayon sa iyong kautusan, sa iyong kalooban. Mamuhay kami ng may kabanalan. At panalangin namin, O Diyos, na kami ay iyong patatagin
patuloy kaming makinig sa iyong pagtutuwid sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po dahil nananatiling tapat ka sa amin bilang iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.